Ayun. So, magkwento na lang muna tayo kasi yung mga paninda ko paubos na. Tsaka yung puhunan ko dito, napupunta sa utang natin. Kaya mag-ipon muna tayo. Pag naubos na to, at least na baka makabayad tayo sa ating utang. Unti-unti na. Diba? Ayan, so, sa personal life naman natin, magkwento muna tayo, diba? Ayan, so, sa ating mga babae, sa partners natin, between the partners, diba, ayaw na ayaw natin yung hindi honest ang isa. Katulad nga lang ng may pupuntahan yung isa, imbis na sasabihin niya yung katotohanan, hindi, iba pang sinabi, sa iba po pa nalaman na doon pala siya pupunta. Diba? Yung palang gagawin nila. Diba? Mas masakit yung kaysa yung hindi kasi masakit pag siya mismong nagsabi kasi pag sinabi mo na, nagtanong ka na, tapos na. Kaysa naman yung nagsabi ka ng hindi totoo, diba? Parang wala kang tiwala, parang may ginagawa siyang mali, pero hindi niya sinasabi. Ganun ba? Na sinungaling siya? Or ano ba sa inyo? Kung yung partners mo may pupuntahan, tas iba ang sinabi, tas yun pala ang pupuntahan niya. Tapos sa iba mo pa malalaman na doon pala siya pumunta. Tapos tudutin pa siya na ganun na gagawin niya. Parang iwan ko. There's something na ayaw ko. Basta sa akin, ayaw ko yung ganun. Kasi honest ako sa kanya. Lahat ng gagawin ko, sinasabi ko. Saan pupuntahan ko, sinasabi ko, diba? Tapos siya, hindi siya honest. Parang unfair. Sa mag-partners, parang unfair yun. Na sinungaling yung isa. Wala naman, pag sinabi naman yung katotohanan, wala naman akong sasabihin. Enjoy, yun na yung sasabihin ko. Pero yung nagsinungaling pa siya, matagal na kasi ito. Matagal na ganyan ang ugali niya. Pero, only God can. Alam ko trials ito sa isang mag-partners, lalo na pag malayo kayo sa isa't isa. Kaya yun ang ayaw ko, yung magkalayo kayo. Kaya nga ako umuwi bilang OFW. Tapos ngayon siya naman malayo na dito. Pero nandito pa siya sa Pilipinas. Pero yung, okay lang na magkahiwalay kayo kung may tiwala sa isa't isa, tapos may trust, yung sasabihin niya ba na, yung katotohanan sa'yo, kung saan siya pupunta, ano gagawin. Yun lang naman, di ba? Tapos na. Yun naman ang gusto natin sa isang partners, yung may tiwala sa isa't isa. Hindi yung sa iba mo pa malalaman. Di ba? Mas masakit yun. Yung parang wala siyang tiwala sa'yo na wala siyang, hindi ko alam, may tinatago pa siya. Parang ganun, may tinatago siya na hindi, ayaw niyang ipaalam sa'yo. Parang ganun. Kaya yun ang ayaw na ayaw ko. Kaya sa mag-partners, sana, huwag ganun. Kung may pupuntang ang isa, sabihin nyo kung saan. Wala namang problema pag sasabihin natin kung saan. Bakit? Kung sasabihin nyo pa, may gagawin pa kayong mali? Kaya kayo magsisinungaling? Diba? Na yun lang naman yun eh. Kung hindi mo sasabihin katotohanan, may gagawin kang mali. Yun lang naman yun eh. Diba? Bakit ka magsisinungaling kung wala ka namang gagawing mali? Diba? Sabihin mo na yung katotohanan kasi naman sa iba mo pa malalaman. Ayan. So, gayon mga partners, yung mga bagong dyan, mga bagong nagka-partners dyan, nag-asawa. Kasi ako, na kami 14 years. Pero hanggang ngayon, meron pang trials. Kaya, every time talaga, ang isang babae na ang mostly kasi babae na or iwan ko sa isang relationship kung meron na yung lalaki din na gano'n ng sitwasyon. So, hindi ko alam kung may karoon din, katulad ko na may pupunta yung isa, hindi sasabihin kung saan yung totoo.
nagsisinungaling pa yung partners. So, kung may ganun na sitwasyon sa inyo, let's pray, ayan, na God will going to change their attitude or their mind, kung baka iba yung pag-iisip nila sa pag-iisip natin. Kaya, just trust into the Lord. Yan, and then always pray, yung may isang marriage natin. Kasi, every time the devil comes, yun kasi ang nakikita ng isang demonyo eh. Yung kung saan comfortable lang mag-asawa, kung saan sila masaya, yun ang ginagamit niya para masirang mag-asawa. Kaya, always trust the Lord. Kung may ginawa siya, pray mo lang. And then, manahimik ka na. Kaya yun ang ginagawa ko kasi, kaya ako nag-survive na as an OFW, na may asawa na malayo dito sa Pilipinas. Ganun yung ginagawa ko. Ako na yung nag-a-adjust, laging nag-a-adjust. Pero, to be honest, duman din ako sa almost mag-give up dahil sa mga ganitong sitwasyon. Yung wala siyang tiwala or may tinatago siya, something iwan ko. Kaya, sa atin lahat na married, ayan, fight lang, laban lang, and always interest natin kay Lord. Yung mga sitwasyon natin, yung marriage natin, always pray for the protections upon the enemies. Ayan, so sa ating mga anak, protections din sa kanilang paglalaro, sa kanilang puntahan, pagtatrabaho, ayan, sa kanilang gagawin sa araw-araw. And even ang asawa natin, isama natin sa prayer. Kaya, yun ang testimony natin na tayo ang mga mother. Let's fight for our marriage. Huwag natin i-give up. Kahit na malapit na maubos. Naubos na. Kahit na naubos na. Let's continue. Kasi, sabi nga sa Bible, ano yun? Pag kasi ikaw ay marriage na, wala nang, yun na yun. Hindi ka na pwedeng maghiwalay or walang, ano yun? Pag kasi mag-asawa na, in the image of God, sila mag-asawa na at walang makakapag-separate sa kanila, kundi kamatayan. Kaya tayo ay pinagtipon ng Diyos na mag-asawa para, yun, let's fight for the marriage. Lahat ng trials natin, yan, sa Diyos natin. Tapos, kung meron din iba dyan na, iwan ko, just comment down below kung okay ba yung sinasabi ko or ano bang may isasuggest nyo about marriage. Yan, so ganyan din, yan ang aking naranasan. So, let's just continue and pray for the Lord and to bless our marriage, ganun. So, yan. Welcome. Welcome sa mga bagong kasal dyan. Welcome sa mga bagong mag-asawa dyan. So, God bless your marriage. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.